ako kailanman naniwala na hadlang ang kahirapan sa tagumpay dahil ako mismo ang buhay na patunay. Ako si Teacher Lendel Alperez, isa akong guro. At minsan na rin akong naging mukha ng bawat kabataang mag-aaral na Pilipino. Ako ay naging isang anak ng isang inang minsang nagmakaawa sa guro na pautangin ng 5 piso pantawid gutom sa recess. Ako rin yung batang grade 1 na naglalako ng sampagita, bitbit ang pangarap habang hawak-hawak ang kamay ng aking ina na walang kasiguraduhan kung may makakain ba kami sa hapunan. Ako din yung batang mag-aaral na nagsusulat ng takdang aralin sa ilalim ng poste ng ilaw dahil wala kaming kuryente, sapagkat sa loob ng 4 na taon ay wala kaming ibang masisilungan kundi ang isang abandonadong barangay outpost na yari o gawa sa kahoy at pinagtagpi-tagping kariton. Pero kahit gaano kahirap ang mga naranasan ko noon, ay nagsumikap ako. Sa kabila ng mga pagsubok, ay nakapagtapos ako ng pag-aaral at bukod pa dito ay nakatanggap ako ng iba't ibang parangal. Sa puso ko ay paulit-ulit kong inulit ang aking pangako. Magtatapos ako, magiging guro ako. At kapag dumating ang araw na ako ay nasa harap na ng aking klase, ay kakalingain ko ang mga batang katulad ko noon. Mga batang halos isuko na ng mundo pero hindi dapat sumuko. Isang estudyante ang nagpapaalala sa akin ng pangakong iyon, si Marco. Isang batang madalas lumiban sa klase, hindi dahil sa katamaran, kundi dahil sa isang malungkot na dahilan. Marco! Yan, bakit na-absent ka ng matagal? Hindi ka pinapapasok ni Mama? Kasi? Wala kayong pagkain. Sa umaga, hindi kayo kumakain. Anong ginagawa mo sa may 7-Eleven? Anong hinihingi mo? Maria. Para saan yung Maria? Ha? Ibigay mo kay Mama. Dito nagsimula ang aking adhikain na maitatag ang Project Kalinga Sanves sa tulong at suporta ng aming punong guro at mga kasamang guro, na ang layunin ay matulungan ang aming mga mag-aaral na umiwas sa pagliban o tuluyang paghinto sa pag-aaral. Humingi rin ako ng tulong at suporta sa mga individual, mga kaibigan, kamag-anak, kakilala, sa lokal na pamahalaan at sa mga samahan tulad ng Daran Elite Eastern Eagles Club na nakabase sa Saudi Arabia. Buwan-buwan ang ginawa nilang pagtulong upang maipagpatuloy ang proyekto at hindi na muling magutom ang mga benepisyaryo ng ating Project Kalinga Sanves. Ngunit, hindi ito naging madali. Marami sa mga batang aking tinutulungan ay nakatira sa tabi ng riles at ilog. Naranasan kong maglakad sa masisikip na eskinita, tumawid sa tulay na kahoy na walang hawakan, na anumang oras ay maaari ang bumigay. Isang maling hakbang lang ay maaaring ikabagsak ko para lang makausap ang kanilang pamilya. Dalas akong umuwi ng pagod, basang-basa, may sugat, ngunit kailan may hindi ako sumuko. Hindi ako natakot.
sapagkat naniniwala ako na ang bawat bahay na mararating ko ay isang buhay na maaari kong mabago. Nagsimula sa 1, 2, naging 3, hanggang sa umabot sa 17. At sa loob ng 3 taon na pagtulong sa mga batang ito, ay nakakatuwang malaman na wala ni isa man sa kanila ang huminto sa pag-aaral. Lahat sila ay nagpatuloy, lahat sila ay lumaban. 2 pa nga sa kanila ang kasama sa mga batang nagkamit ng karangalan. Patunay ito na kapag ang puso ang naging sandata, maaari nating saluhin ang batang nalulugmok bago pa sila tuluyang bumitaw. Ang Project Kalinga Sunvest ay maaaring walang milyon-milyong pondo, ngunit ito'y hitik sa pag-asa, pagsusumikap at pagmamahal. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Tayong lahat tinipon ng Diyos na kapiling niya. Maraming salamat po. Sabi niyo kasama pagkain. Para sa akin, ang pagtuturo ay hindi lamang trabaho, isa itong buhay na alay para sa kapwa. Ito ang aking misyon, ito ang aking buhay.